Alam nyo, nangatog ang China, mga kaistorya. Yan ang sabi sa mga balita ha. Kasi itong si Amerika pala ay inilabas na yung pinaka high-tech na armas niya. Oo, mga kaistorya. Ang sabi nga pong sa mga terminong ginamit sa referensya na ipapakita ko sa inyo maya-maya, ito daw po ay inilabas ng Amerika, pinalipad sa likod bahay lang ng China. Ibig sabihin napakalapit sa China. Bakit? Bagaman milya-milya o libu-libong kilometro ang layo, kasi itong high-tech na armas na ito, mga kaistorya, kaya pong targetin si China within just a matter of 30 minutes to 1 hour. Oo. At yung kuwan na yan, area na yan, mga kaistorya, kabilaan ng Pilipinas sa Pasipiko at saka dyan sa may bandang West Philippine Sea. Actually, ginawan ko rin to ng content, itong high-tech na armas ng Amerika. Pero yung content ko na yun, pasakali lang kasi yun Dito malinaw na malinaw, mga kaistorya, sa content natin na ito, maiintindihan ninyo kung gaano ka-high-tech itong armas na ito ng Amerika. Sabi ko nga kanina, sa loob lang ng 30 minutes to 1 hour, kaya na nilang maatake ang China. Literal, kaya na nilang pasabugin ang China. Oo, ito yun, mga kaistorya. Pakishare po at pakilike. Mag-umpisa na po tayo. Ito yun. US Navy's triple submarine surfacing sent shivers down China's military spine. Nagpanginig, ngatog sila sa kanila. Hindi nila akalain Actually, sabi ng dito sa balita, mga kaistorya, ayaw na daw po ng China na maulit ito, na biglang lumitaw itong tatlong submarine na ito Malapit ito sa kanila. At meron pang nangyari mismo sa Pasipiko. Yung naimbento ng Amerika, mga kaistorya, na hypersonic missile na kayang lumipad sa bilis na Mach 5 to Mach 20. 5 times to 20 times than the speed of sound. Pag ganun kabilis, ilang minuto lang, kayang pasabugin ng Amerika ang China. Ang laman ng missile na to, o ng submarine na to, Trident 2 missile. 3 submarine yan. Na ang laman in total ay 72 Trident 2 missile. Oo, mga kaistorya, anong sabi dito? Basahin natin, nandito sa ibaba kung hindi ako nagkakamali. This unprecedented move came amidst heightened tensions and geopolitical provocation from China, particularly in the South and East China Sea. The deployment, so on and so forth, kasi mga kaistorya, dito tayo Inside America's strategic submarine fleet, the power of the Ohio class. Ohio class, ito pala ay isang nuclear-powered submarine that can fire scores of ballistic missile. It is the 3rd largest submarine class in the world. These silent killers carry 24 Trident 2 missiles into battle. Day 1 of the US Navy's most secret power projection. Alam nyo kung gaano kalayo ang kayang marating nitong Trident 2 missile na ito. Ito po ay isang uri ng intercontinental ballistic missile. Intercontinental ballistic missile, ang ibig sabihin po niyan, kaya niyang lumipad mula sa isang kontinente papunta sa kabilang kontinente. Na-imagine nyo kung gaano kalayo. Ang kayang distansya na kayang marating nitong Trident 2 missile na ito ay, kung di ako nagkakamali, 12,000 kilometers. Gaano kalayo yung 12,000 kilometers na yun, mga kaistorya? Ang itsura ng Trident 2 missile na ito, yung diametro niya, yung lapad kumbaga ng bilog, 6 na metro. Imagine ninyo, 6 na metro, mga kaistorya. Samantalang yung isang dipa ay mahigit lamang na 1 metro. Nasa 1.4 or 1.3
meter lamang ang isang dipa ng tao ay 6 na metro daw po ang lapad nito. At ang haba nito, kung di ako nagkakamali, ay nasa 13 meters. 13 metro. Napakalaki pala nito, mga kaistorya. Para maintindihan ninyo, ito ha, kumuha tayo ng mga distansya. Magpapakita ako sa inyo ng mga distansya. Palakihin ko muna ito ha. Ito, unang distansya. Ha? Ang distansya po mula sa Washington, D.C. hanggang sa Beijing ay 146 kilometers. Ulit, 11,146 kilometers lamang ang distansya ng Washington, D.C., Amerika, papunta po ng Beijing, China. 12,000 kilometers ang distansya na kayang marating ng Trident II missile. Di ba? Ito pa, sabi ko nga sa inyo, hihimay natin dito. Ito pa. Ang distansya naman po ng Guam, papuntang Beijing. Ang Guam ay nasa Pasipiko ha, mga kaistorya ha. May base militar po dyan ang Amerika sa Guam, no? Guam to Beijing, China. Nasa 4,034 kilometers lamang. Kung gagamitin ang Trident II missile mula sa Ohio-class submarine ng Amerika na nasa Pasipiko malapit sa Guam, abay minuto nga lang, ilang minuto lang kaya na nilang pasabugin ang China. Di ba? Eto pa. Distansya naman mula Manila. Manila ha, Manila, Luzon, Philippines hanggang Beijing ay 2,879 kilometers labang. Ipalagay mo ng 3,000 kilometers kung nasa Philippine Rise, sa Pasipiko, yung Ohio-class submarine na may laman na Trident II missile. Minuto nga lang, kaya nilang pasabugin ang China. Ganyan po yan ka-high-tech. Tapos may na-imbento pa na kung hindi ako nagkakamali, AGM-RRW na hypersonic missile. Hypersonic as in Mach 5 to Mach 20, yung bilis na kaya niyang ilipad. Yun nga po, itinisting nga po sa rimpak eh. Malinaw ikang mensahe yun sa China. Alam niyo rimpak, di ba? Yan yung pinakamalaking naval exercise sa Pasipiko na maraming bansa ang nakipag-cooperate dyan. Ganun ka-high-tech na, no? Mga istorya. Ay, sabi nga daw po, although may mga naiimbento na mga pang-counter sa hypersonic missile, ang sabi naman ng mga eksperto, hindi naman 100% accurate na kaya pong masalubong, ma-counter nitong teknolohiya na pang-counter sa hypersonic missile. Ang sabi, nasa tsansa ay nasa 50-50% lamang. Kasi napakabilis po niyan. Totoo, ang hirap talaga niyang ma-counter, mga kaistorya. Ganun ka, ganun ka high-tech yung Trident II missile na yun eh. Kumusta ka? May Tomahawk missile pa. May SM-6 missile pa, nakargado ng mga fighter jets ng Amerika. Yung SM-6 na yun, mga kaistorya, bagong din yan eh. Bagong inventong missile ng Amerika na ikinakarga sa mga fighter jets nila. Imagine niyo kung gaano ka-high-tech na, no? Kaya nga itong sabi, hindi na daw dapat nila hayaan pang maulit itong biglang paglitaw ng 3 submarine ng Amerika na kargado ng Trident II missile. Kung nasa 72 isipin ninyo, paliparin yan sabay-sabay. Pag hindi, ewan ko lang nagkanda-ugaga ang China. Diba? Mga ka-story, balik tayo dito kasi tingin ko may mababasa pa tayo dito eh. Sabi dito, but America's enemies understand the kind of firepower these boats can deliver on a target at a moment's notice. That's why China leadership had a collective stroke when 3 Ohio-class submarines were faced in the Pacific. Sa Pasipiko nga po lumitaw. Sabi dito, in essence, 3 undersea weapons platforms, yung 3 Ohio-class submarine na yun, capable of firing combined 72 ballistic missile at any target in the Indo-Pacific suddenly appeared on Beijing's sonar. Malalaman na lang nila, nandyan na sa harapan ng mukha nila. It was a very big, moment in the minds of many Chinese leaders. In fact, China's leadership vowed to not allow such an action to recur.
Ayaw na daw po nilang maulit eh, sabi ng gobyerno ng China. Alam nila, delikado sila, mga kaistorya. Eto pa. Maglalagay daw po si Amerika, ito yun. Maglalagay daw po sila, mga kaistorya, si Amerika. Ang nang sabi dito ng bagong long-range strike missile, including hypersonic weapons in Germany. Kasi nga may AGM, kung di ako nagkakamali, RRW, yun yung hypersonic missile na na naimbento ng Amerika Imagine, dito po umangal na agad ang China Ha? Imagine, yun ang sabi dito Ito na yung mga binabanggit ko kanina. It says the capabilities will include SM-6, the Tomahawk and Development Hypersonic Missile, yung RRW yun, kung hindi po ako nagkakamali, mga kaistorya. Tapos ito pa, balik tayo dito isang balita na ito. US nuclear submarine surfaces in China's backyard. Yan yung sabi kong sa likod bahay lang ni China. Ang sabi dito, the United States military has announced that one of its nuclear submarine has reloaded long-range cruise missile at a crucial military hub in the Western Pacific Ocean. Western Pacific Ocean, dyan sa may Hawaii, sa may Guam. Yan po yung Western Pacific. Photos released on Sunday by the U.S. Department of Defense showed the USS Florida, a conventionally armed nuclear-powered submarine, conducted an expeditionary reload of an unknown number of Tomahawk missile. Sabi ko sa inyo bukod sa Trident 2 missile, itong mga submarine ng Amerika, may Tomahawk missile pa yan at Naval Base Guam on July 2. Ito, kakaiba itong balita na ito. Bakit? Karaniwan na po, mga kaistorya, hindi dinidisclose ng gobyerno ng Amerika yung ginagawa at lokasyon ng mga submarine nila. Ano ito? Anong ibig sabihin nito? Bakit i-disclose o ibinalita ito o inilabas ng gobyerno ng Amerika ang impormasyon na ito? Kasi gusto nilang magparating ng isang mensahe sa China. Hindi lang kayo ang malakas. Mas malakas kami. Kumbaga, alam nyo naman, mas pioneer ang Amerika kaysa sa China. Wala nga pa daw po yung karanasan si China sa modern war. Wala talaga. Maging yung mga fighter jets nila, maging yung mga aircraft carrier nila, wala pa pong napatunayan sa labanan yan. Sabi nga ng armed forces natin, ng navy natin, marami pa silang kakaining bigas. Di ba kasi nga po, walang eksperyensya sa modernong labanan. Totoo yun. Balik sa tanong, bakit inilabas ito? Kasi gustong magparating ng mensahe ng Amerika sa China. Kasi di ba nagyayabang itong China? Nagpe-flex sila ng muscle nila dyan sa South China Sea hanggang sa Pasipiko. Di ba? Mahina kasi ang China, nagkukunwaring malakas totoo, bagsak yan. Naku, kulo-kulo. Sabi nga may kaibigan ako matanda, naalala ko yung matanda na yun na naging parang matalik kong kaibigan, malapit kong kaibigan, kapitbahay namin dati. Biyudo. 60 years old plus na siya. Ang tao daw, pag nakagawa ng isang pagkakamali, matinding pagkakamali, dahil sa matinding pagsisisi niya, halos kagatin niya yung siko niya. Ibig sabihin, hindi mo naman maaabot kagatin ang siko mo. Ibig sabihin, matinding pagsisisi, di ba, mga kaistorya? Ganun yun. Itong China, kasalanan nila kung bakit sila bumagsak ang ekonomiya nila. Mataas ang ambisyon ng administrasyon ni Xi Jinping, no? Gusto nila talagang ilagay sa estado ang China na tinitinggala ng buong mundo. Ang problema, yun mismong humihila sa kanila pabagsak. Matindi ang korupsyon sa militar ng China. Ang pamilya umano ni Xi Jinping involved din sa issue ng korupsyon. Di ba, binalita natin, may news article tayo na legit na ginamit. No? Kung di ako nagkakamali, kagabi o nung isang gabi. Tapos, ito pa, dinadaluyong sila ng iba't ibang uri ng kalamidad na malaki ang parte nila kung bakit nangyayari sa kanila yan. Kasalanan din nila Itong malalakas na bagyo, malalakas na tornado, malalakas na hailstorm, pati na itong malalakas na pagbaha. Tapos meron pang paglindol. Although, ang paglindol kasi hindi naman na yan human attributed tawag dito, kumbaga kalamidad o pangyayari o phenomenon na hindi naman kasalanan na
ng tao. Pero itong pagbaha, malalakas na pag-ulan, malalakas na bagyo, malalakas na hailstorm. Pero umulan ng mga tipak ng yelo kasi lalaki ng kamao ng tao. Bakit? Kasi sa global warming, nagiging kakaiba ang takbo ng panahon. Yung matinding pag-init ng atmosfera ng mundo dahil sa greenhouse gases. Ang greenhouse gases ay galing po sa mga polusyon. Ang ilang polusyon na pinanggagalingan niyan ay yung mga usok mula sa fuel ng mga sasakyan at mga factories. At ito pa, yung coal. Alam nyo bang sa China, malalaki pong power plant nila, ang nagpapaandar doon para makapag-produce sila ng enerhiya ay mga coal. Number 1 consumer po ng coal si China sa buong mundo. Ang naiko-contribute po na carbon footprint nitong si China, ibig sabihin yung na-contribute nila na pollution, no, na nagdulot ng greenhouse gas na malaking volume sa atmosfera na naging dahilan ng pag-init ng temperatura ng mundo o global warming. Isipin niyo, isang bansa lang, China lang mismo, 27%. Sa buong mundo pang buong mundo yun 27% ang na-contribute nila na greenhouse gases sa atmosfera. Kaya nga malaki ang kasalanan ng China Kaya nangyayari sa kanila yan. Sila rin ang masisisi. Diba? Okay, balik tayo dun sa topic, mga ka-istorya. Itong sabing maglalagay ng mga high-tech na missile si Amerika sa Germany. Sige. Ito na lang wag na tayo dun sa hypersonic weapons. Wag na tayo dyan sa SM-6 na binabanggit dito, mga ka-istorya. Wag na tayo dyan sa Tomahawk. Wag na rin tayo mismo sa sentro ng Italy or ng Germany. Doon na lang tayo sa Mediterranean Sea. Pakita ko sa inyo para may idea kayo, Makikita po ninyo dito, mga ka-istorya, itong Mediterranean Sea. Bakit Mediterranean Sea? Ang pinili ko ito yan Kasi, yun pong Ohio-class submarine ng Amerika ay pwede pong makapasok dito kung hindi ako nagkakamali. Pwede po dito sa kuwan na ito ng Mediterranean Sea. Paano? Sa pamamagitan po ng Red Sea, pwede silang pumasok dyan Ayan ayan ang Red Sea. Papunta po dito sa Mediterranean Sea. Kargado ng Trident 2 missile. Ilan ba ang distansya from Mediterranean Sea hanggang dito po sa China? Ito ang China Ayan diba? Ilan ang distansya niyan? Kayang-kayang marating yan ng Trident 2 missile. Ang sabi po, mga ka-istorya, the shortest distance between Beijing and Germany pa nga ito ay 4,713 kilometers. Ngayon punta naman po tayo 7,584 kilometers. Ang sabi naman dito, mula sa China hanggang Mediterranean Sea, ang distansya daw po ay 11,067 kilometers lamang. Ay 12,000 po ang distansya na kayang marating ng Trident 2 missile. Palakihin ko nga kasi ang liit pala. Ayan nababasa nyo? China to Mediterranean Sea. 11,067 kilometers yung distansya. Germany to China, to Beijing, 7,584 kilometers. Mas malapit pa nga, di ba, mga ka-istorya? Ito naman yan, yung Mediterranean Sea. Ayan Mediterranean Sea. Ito naman po ang China, napakalayo Ito po, China. Ngayon, tingnan ninyo. Germany, kung gaano yung kalapit sa China. Ito, Germany. Ayun di ba? Kasi yung ginawa natin, umikot tayo, papunta rito, papunta ron. Pero kung hindi ka iikot, mga ka-istorya, kung talagang straight lang yan, anyway, may curvature ang mundo mga ka-istorya, wag nating makalimutan. Distansya na diretso po ng Germany. Pag ganyan, ayan, di ba? Mas malapit. Kaysa iikot from Mediterranean Sea papunta rito, of course, dyan yan diretso yan Di ba, mga ka-istorya? Kayang-kaya Kayang-kaya. Yan po yung mga high-tech na armas ng Amerika. Inilabas ng Amerika yung impormasyon bakit? Ay malinaw pong mensahe yun sa China. Ay, hindi yan sasabak sa gira sa China. Itong mga pro-China, pinagtatatakot lang kayo niyan, mga ka-istorya.